nakahiga, nagpapahinga. Pero pinili niyo po ang pumunta sa church para magsama-sama tayo po magbigay ng mataas na parangal sa ating Panginoon. Ano po? Ngayon po umagang ito tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral regarding sa pananalangin. Kasi minsan marami tayong tanong regarding sa prayer. Lord, matagal naman ang panalangin ko. Bakit wala pa? Ano po ba tayong talaga yung tinatawag na epektibong pananalangin? Kasi gusto natin talagang yung on the spot, lagi tayo mahilig sa instant. Yes. Pag nanalangin tayo, gusto natin andyan na agad. Parang pinuforce natin ang Lord, Lord, bigyan mo na agad. Parang computer. Tayo na yung Diyos minsan, yan po. Yan ang nangyayari. Pero gusto ng Lord, lahat tayo talagang lalapit sa Kanya na talaga sa ating pananalangin, makita niya yung tunay na desire ng ating puso as we come to prayer. Ano po? Ngayon pong magang ito ay makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas. Ayan, hindi ko po na pinaligay kay Pastor. Sa aklat po ng Luke, chapter 18. Lucas. Hindi po kabisado. Thank you, Jesus. Ay, meron po siya. May na yung Luke chapter 18, verse 35 up to 43. Yan. Ay, maganda pa. May Tagalog si Ate. Lucas chapter 4. Anong chapter, Pastor? Chapter 18. 18, verses 35 up to 43. Sige po, pwede po tayong lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng Ito salita pa man, may ng na yung Diyos mata sa ko. aklat ng Lucas, Luke chapter 18, 35 to 43. 18. 35. Kasi na ba yan? Ayan. 43. Ganito po ang sinasabi Amen. sa ngayon sa aklat ng Yan. Lucas chapter 18, 35, 43. As Jesus approached Jericho, Yes. a blind man was sitting by the roadside begging. When he heard the crowd going by, he asked what was happening. Sabi naman 37, they told him, Jesus of Nazareth is passing by. He called out, Jesus, son of David, have mercy on me. Amen. Those who led the way rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Jesus said to him, receive. Sabi doon, Lord, I want to see. He replied, Jesus said to him, receive your sight. Your faith has healed you. Immediately, he received his sight and followed Jesus, praising God. And when all the people saw it, they also praised God. Tayo po natin ay umuko at pasalamat sa Panginoon. Dear Lord, we are so thankful this day. Patuloy mo po kaming binibigyan ng lakas at buhay at hininga upang kami, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo, makapaglingkod sa aming pamilya, sa aming mga employer. Thank you, Lord, for this new day na strengthen mo kami, Lord, inner and out, Lord. Maraming pong salamat sa pagsama mo. Maging, O Diyos, sa araw na ito, sa aming pakikinig na yung buhay at makapangyarihang salita. Lord, we open our heart, Lord God. Ang aming mga puso ay patuloy po namin binubuksan at matanggap ang mga salita mo na may kapangyarihan na gagawa sa aming pong mga buhay. Pagpalay mo po ang buhay ng bawat isa, maging mga kapatid namin na wala pa na on the way, Lord. Thank you for being with them and protecting them, Lord God. Salamat po sa iyong makapangyarihang salita. Salamat sa anointing mo sa buhay ng bawat isa sa amin at sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, for the robe of righteousness na binalabal mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Father, we give you all the worship and all the praise in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. God bless po sa atin po. Pwede po tayo maupo. Hello po. Good morning po. Good morning. Hello, good morning po. Thank you, Lord. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year again. Mga Chinese! Lawa po, hindi lamang dahil New Year, dapat everyday we're so blessed. Amen. Amen. Blessed and happy. Pag sinabing happy, ano po, makarios, sabihin, blessed. Lahat ng araw ng ating buhay,
May problema man na wala, we're so blessed. Amen. Amen. Kasi sa bawat hamon ng buhay, we're being strengthened by the Lord. Hindi naman tayo dumadaan lamang sa mga lugar na kung saan hindi natin makakita yung mga bato na ating katitisuran. Pero ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Amen. Kagaya po ng ating binasa kanina, ano po na ito po ay isang lalaking bulag na kung saan alam na natin ang kultura, kostumbre ng mga pulubi, di ba ba? Na ang mga pulubi minsan namamalimos sa may simbahan, sa mga gilid ng daan. Naalala ko po na ituro ko po yata ito last time na ang mga pulubi ano po ay meron po silang permiso. There are legal na namamalimos. Natandaan niyo po ba yun? Naituro ko. Na sila ay mayroong balabal. Kung mga pulis may mga badge para makilala mo sila na sila ay pulis, ganyan din pala ang mga pulubi ng time ni Jesus na sila ay binibigyan ng balabal. Tandaan niyo po yung isang pulubi na nandoon na namamalimos. Sabi niya, sabi ng Panginoong Yesus, sabi mo sa kanya, lumapit dito, sabi ng Panginoong Yesus. At dinala siya ng mga disipulo. At habang lumalakad siya, itinuro niya yung kanyang balabal na simbolo na siya ay hindi na babalik sa pamamalimos. So yung pong may mga pulubi sa bawat kalsada ng kanilang panahon ay sila po ay mga legal na namamalimos. Kasi hindi naman sila papayagan na nakastay sa may kalsada. Kasi sabi dito, as Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the road. So sabi, nakaupo siya sa lansangan. At ang sabi doon ay nanghihingi. Kung sinong dadaan, maghihingi siya ng limos. So yun naman talaga ang trabaho ng mga pulubi, nanghihingi ng kanilang kakainin for the day na makalipas sila ng gutom. At ang sabi doon, when he heard the crowd going by, he asked what happening. So narinig niya kasi bulag siya eh. Narinig niya na maraming tao ang nagdaraan, nagkakagulo. Sabi niya, ano yung ingay na yun? Ano yung mga yabag na naririnig ko? Sabi ng pulubi. Sabi niya, sabi doon, when he heard the crowd going by, he asked what was happening. Ano nangyayari sa kalsada? Ano ba nang kasi nga po, bulag siya. Pero nararamdaman niya, alam niyo po mga bulag, mas malakas ang pakiramdam. Alam niya na yung malayo pa, kung ano yung mga naglalakad, kung sino yung lalapit. Mabilis po yung kanilang pakiramdam. Ang sabi nila, ng mga disipulo, they told him, Jesus of Nazareth is passing by. Si Jesus sa taga Nazareth ay dadaan. At nung narinig niya si Jesus ay dadaan, sabi niya, he called out, Jesus! Hindi man niya alam kung nasaan si Jesus, pero sumisigaw siya. Ang sabi doon, Jesus, Son of David, have mercy on me. Kahabagan mo ako, anak ni David, Panginoong Jesus. Kahabagan mo ako. At ang sabi doon, ng verse 39, those who led the way rebuked him and told him to be quiet. Huwag mo nang gambalayin ang gulo. Ang layo mo, hindi ka maririnig. Malayo ka, sabi ng mga tao doon sa lalaking bulag. But he shouted all the more. Mas nilakasan pa niya ang kanyang sigaw. Sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and ordered the man to brought him. And when he came near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Kagaya po ng sabi ko kanina, ano po ba yung epektibong pananalangin? Nananalangin tayo, Lord. Yes, meron tayong desire, meron tayong gusto, meron tayong yung mga plano natin, gusto natin magganap agad, yung mga sitwasyon na para bang ang hirap, gusto natin, andyan na agad. Ano po? Pero meron kasing panalangin na kung saan hinahanap ng Diyos sa atin. Yes. Ano, kagaya nito, ng taong bulag nito, ano po, epektibong pananalangin. Ano po? It is about the story of the blind man. Mga minamahal, we are blessed kasi nakakakita tayo. Alam natin, ano po, with all our faith, makikita natin mga bagay-bagay. Unang bagay po, para maging epektibo ang ating pananalangin. Una, dapat kilala mo ang Diyos na pinanalangin mo. Amen. Dapat Number you one yun. know who God is. Kilala mo yung Diyos na nilapitan mo. Kasi sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, yun po nakakaalala, siya lumalapit sa Diyos ay dapat manampalatayang may
Diyos. So sabi doon, kung tayo talagang naniniwalang may Diyos, at lalapit sa Kanya, dapat alam natin, ang Diyos ay tutugon. Kasi sabi doon ng Hebrews 11:6, siya ang tagapagbigay gantimpala. He is the rewarder of those who diligently seek Him. Siya na naghahanap sa Diyos. Kaya nakakatuwa nga po, no, sabi nga ng ating kapatid kanina, yung ating kapatid, welcome ating ganoon, na naghahanap talaga siya ng gawain. So, I do believe and we do believe it is a great plan of God. So, muli, no, mapalakas ka. Relasyon mo sa Lord, mag-grow at patuloy ka mapalakas ng Lord. So, dapat makita yung ating puso na dinidesire talaga natin ng Diyos. Alam niyo po, alam ko dito sa Hong Kong busy kayo sa work. Pero alam niyo po sa atin, sa Pilipinas, yung walang masyadong trabaho, talagang sila yung nakababad all day long sa kanilang mobile. So, sobrang busy din. Ay, busy ako, pero hindi, nabasa na pala lahat naman. Ano po, sobrang nalalayo na ang mga tao sa sobrang taas na ginagawa ng teknolohiya. Lahat na ng kwento, lahat ng istorya, lahat ng mga balita, good and bad, nandoon. Opo, yun na yung nagiging desire ng mga tao. Yun na hinahanap ng mga tao, mga balita. Pero dapat malaman natin yung ating pananalangin. Ano po, kasi nga, yung epektibong pananalangin. Alam ko, marami tayong panalangin. Amen. Lahat tayo, ang panalangin natin, gusto natin matugunan agad. Pero sabi ng Lord, ang nais na hinahanap sa atin ng Panginoon, ay alamin natin talaga. Dapat alam natin ang Diyos na pinalananginan natin. Kilala natin. Amen. Amen. We know. We understand who God is. Kilala natin. We know who God is na nilapitan natin. Kasi sabi dito ano nangyayari? Bakit parang nagkakagulo? Sabi ng bulag. Sabi niya, dadaan si Jesus. Amen. Dadaan si Jesus. Nung malaman niya dadaan si Jesus, bakit nasabi niya, Jesus, Son of David, meron siyang pagkakilala kung sino, si Jesus. Kasi pwede nang sabihin, ay dadaan si Jesus, tataga Nazaret. Pwede niya sabihin, Jesus! Sino yung Jesus na yun? Pwede niya sabihin, pero hindi, alam niya. Beforehand, meron siyang kaalaman kung sino ang Jesus nito. Alam niyo po ba yung mga taong kalsada? Alam niya yung mga nangyayari sa palibot. Alam niya yung mga usapan ng mga tao. Siguro habang nasa kalsada siya, narinig yung mga maraming balita. Maraming sitwasyon sa nangyayari sa kanyang kapaligiran. At kilala niya na ang Jesus nito ay nagpapagaling, ang Jesus nito ay gumagawa ng himala. Kaya sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. He knows who Jesus is. He understands who Jesus is. Kilala niya kung sino yung kanyang lalapitan. Sa ating panalangin, dapat kilala natin ang Diyos na ating panalangin. Amen. He is the rewarder. Amen. Who is diligently seek Him. Kapag hinahanap mo talaga ang Diyos, hindi naman papayag ang Diyos na di ka aabutin. Pangako po ng Diyos yun. Sabi na aklat ng Joshua chapter 8, 1 verse 8 and 9. Ano masabi doon? Bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Tuwing gabi! Day and night. Tuwing gabi lang po ba? Day and night. Yes. Day and All the night. time. All the Basta time. talaga ng Bible. Amen? Sabi doon, dili-dilihin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Sa gayon, magagawa mo. Amen. So kapag nagbabasa tayo ng Biblia, ng salita ng Diyos, habang ito ay ini-inculcate natin sa ating puso, o talaga nilalagay natin sa ating puso, lalakaran natin yung salita ng Diyos. At kapag nakita ng Diyos ang ating puso na lumalakad sa kanyang salita, sa kanyang katwiran, sa kanyang kalooban, then, sabi ng Bible, you will be successful and prosperous. Pangako ng Diyos yun, hindi papayag. Tayo po yung sino dito mga nanay, bukod kay Ate Will. Tayo po mga nanay. Ayan. Di po ba? Isang tawag lang, Noy. Wala po akong notebook. Wala po kung ganito. Ikaw naman, hindi mapakali. Laging naghugas ka ng pinggan, pero isip mo, teka, babalik mo na kaya mo. Teka, ganito, ganyan, di ba? Nag-isip tayo na may bigay agad sa ating anak. Kasi may need siya eh. Di mo ba? Hindi tayo papayag lang ang ating anak
ay hindi matugunan yung needs niya. Lalo pa sa kanyang pag-aaral. Di po ba? Amen. How much more kaya ang Diyos na ang anak niya naghahanap sa Kanya. Ang anak niya na tumatawag sa Kanya. One call away, Lord. Call and I will answer thee. Yes. Amen. Sabi ng Lord, tumawag lang tayo. Hindi siya papain na hindi tayo katagpuin. Yung desire ng puso natin, as we ask God, dapat we know who Jesus is. Kung sino yung tinatawagan natin. Amen? Simula po ngayong gabi ito, sabi, Lord, you are my Savior and I believe you will hear my petition. He is God, the rewarder of those who diligently seek Him. Silang malalim na naghahanap sa Diyos. Silang ano ba Tagalog, diligently more, masikasig Dilin-dilin. na naghahanap sa Diyos. Mm. I-reward niya. Amen. Kaya sabi mo kung ang mga anak natin, hindi tayo napapagod na mag-reward how much more tayo, mga anak ng Amen. Diyos na naghahanap sa Kanya. Papakan nga po natin Panginoon. Amen. Mahal mo ba ang Diyos? Amen. Mas mahal ka pa ng Diyos. At alam niya ang pangangailangan mo. Kaya dapat alam natin kung sino yung ating nilalapitan. He is our healer. He is our... Wala nga tayong kasama dito sa Hong Kong. Pag nagkakasakit tayo, pero lagi na tayong maasa sa tulong ng Diyos. Lord, heal me. Nagpalakasin mo ako, hindi ako, ayaw makita ng aking employer na ganito yung sitwasyon ko. Di ba, nahihiya tayo pag may sakit. Lord, hindi ako makakagawa. Lord, heal me, sustain me. So, call to God. Call to our healer. Di ba, sabi natin awit kanina, Jesus, I belong to you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You belong to the one who supplies everything. You are connected to the one who supplies everything you need. Amen. Hindi papayagan Diyos na hindi tayo katagpuin. Amen. As we say, Lord, you are my healer and I need you. Pagagalingin ka ng Diyos. At sinabi natin, Lord, you are my provider. God will provide because His blessings never diminish. Hindi napabawasan ang kapapala ng Diyos. Amen. Ang kilinman, Lord, kagaya nung sabi ng lalaking bulag, Jesus, anak ni David, kaawaman mo po ako, kahabagan mo po ako, kaawaan mo po ako. Pero anong nangyari, sabi ng mga tao, huwag kang sumigaw. Huwag ka na sumigaw. Marinig ka. Sabi doon, ano po, those who led the way, rebuke him, pinigilan siya. Huwag ka nang sumigaw. And he told him to be quiet. Huwag ka nang sumigaw. Huwag mo nang kabalahin ng guro. Hindi ka niya madidinig. Hindi ka niya makikita. Pero kilala niya kung sino si Jesus. Amen. Alam niya na ang Jesus nito ay gumagawa ng himala. Alam niya, ang sabi doon, lahat na humahanap sa Diyos, lahat na nagsisihanap sa Diyos, tutugunin niya. Lahat naman na lumapit sa Panginoong Jesus ay tinugon niya. Amen. Lahat na lumapit sa Panginoong Jesus ay hindi nabigo sa Amen. kanilang paglapit sa Diyos. Yes. Kailan ka binigo ng Diyos? Kailan mo naranasan na hindi ka tinugon ng Panginoon? Yes, dumadaan tayo sa mahirap na sitwasyon. Nakalagpas ka ba? Amen. Yung problema mo nakaraang buwan, nalagpasan mo ba? Amen. Nung nakaraang linggo. Diba? We have a lot of battle. Pero nakakatuwa sa battle natin, sa bawat hamon, no, nakita natin, kasama natin ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan, Amen. hindi niya tayo pinagkulang sa ating sitwasyon. God is right here beside us. Kasama natin ang Panginoon. Our miracle working God. Amen? At siya din yung God ng justice. Yes. Talagang sumigaw uli yung bulag. Jesus, Son of David, have mercy on me! Kasi nung sinabi, huwag ka na sumigaw, sabi ng mga tao. Pero hindi siya napigilan. Lalo pa niyang sinigaw ang pangalan ni Jesus. Doon sa sigaw ng bulag na yun, napatigil si Jesus. Sabi ng verse 40, Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. Sa sigaw ng lalaking yun, nadinig ng Panginoon Jesus. Pangalawang bagay, dapat kilala natin ang Diyos na pinapananginan natin. Pangalawa, dapat maniniwala ka sa katugunan ng panalangin. Amen. Dapat, yes, dapat maniniwala ka sa katugunan ng panalangin mo. Amen.
So, nung napatigil ang Panginoong Jesus, nadidinig ba ni Jesus ang ating tinig pag tayo nananalangin? Amen. Yes. Hallelujah. Nadidinig ba yung heartbeat mo, heartbeat ng Lord? Natin. Hallelujah. Yes, is the Spirit. Di ba sabi ng isang awit? Break my heart for what breaks yours. Kung ano nararamdaman mo, nararamdaman ng Diyos yun. He knows everything sa ating buhay. Kaya dapat, sabi nga pangalawa, dapat naniniwala tayo na yung katugunan ay nagmumula sa Diyos. Sabi ng verse 40, Jesus stopped and ordered a man to be brought to him. When he came near, ito nakakatuwa, no? Nung pinatawag siya, interesado ang Diyos eh. Nasagutin yung kanyang pagtawag. Interesado ang Diyos kung ano ang sinisigaw. Have mercy, kasi humingi siya ng habag eh. Jesus, Son of David, have mercy on me. Kahabagan mo ako. May kakaiba doon sa sigaw na yun. Have mercy. 2 beses eh. Have mercy. Kahabagan mo po ako. Tulungan mo po ako. Pag nasa matindi tayong sitwasyon, Lord, tulungan mo po ako. Kahabagan mo po ako. Sabi ng verse 41, 40. When he came near, Jesus asked him, sabi ng verse 41, what do you want me to do for you? Nung malamapit na yung bulag, sabi ng Panginoon Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Pwede sabihin ng bulag, Panginoon Jesus, pwede po bang bigyan mo ako ng pagpapala mula araw na ito hanggang isang buwan? Kasi wala siyang sources eh. Wala siyang pagkain kasi nangingilang siya sa limos. Pwede niya sabihin yun, Lord, bigyan mo ako ng isang kapang bigas para may makain kami, may makain ako. What do you want me to do for you? Sabi ng bulag, Lord, I want to see. Sa ibang translation, I want to see again. Parang dati na siya nakakakita, pero nabulag siya. Pero dito, translation dito, Lord, I want to see. He replied, gusto kong makakita. Nung paglapit po ng taong bulag sa Panginoong Yesus, with all his faith, alam niya, tutugunin siya ng Diyos. Lord, I want to see. Sabi ng verse 42, Jesus said to him, receive your sight. Your faith has healed you. Sabi ko nga, must believe that when we come to Him, He will answer. Maniwala tayo, manampalataya tayo. Talagang tutugunin tayo ng Diyos. Bakit kaya tinanong siya ng Panginoong Jesus? Ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Kasi baka mamaya meron ka ibang desire. Baka mamaya meron ka pang gustong mangyari. Kasi bulag siya, pwedeng gusto niya ay pagkain, pwedeng gusto niya ay pera, pero isa ang gusto niya mangyari, na muli siyang makakita. Tinatanggit tayo ng Panginoon. Yes. Anak, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sa lahat ng hinihingi natin, maging fixed, established, dapat yung sasabihin natin, Yes. Lord, gusto ko po. Yes. Fix, sasabihin mo. Sabi niya, gusto ko makakita. Hindi niya sinabi, gusto ko po ng pera, gusto ko ng pagkain, gusto ko makakita. Hindi, establish yung kanyang heart. Lord, that I might see. Ano yung gusto mong gawin ng Diyos sa iyo ngayong umagang ito? Hindi dahil New Year, pero yung tibok ng puso mo na lalapit sa Diyos, Lord, gusto ko po ganito. The desire of our heart, na iniwala ko, iminit ng Lord sa oras na ito. Amen. Ayun, masarap po tayo mamasyal kasi meron tayong 3 araw na bakasyon. Sa Webes ako, saka sa Biyernes. Pero salamat sa Lord, nandito kayo. Ano po, gusto ng Lord, yung desire ng heart mo, this day, ay mamit. Amen. Amen? Naniwala po ba kayo? Amen. Unang bagay, dapat kilala mo ang Diyos na pinanalanginan mo. Pangalawa, We must believe. maniwala ka sa katubunan
ng Yes. panalangin. Amen. Maniwala ka. Sabihin natin, maniwala ka Maniwala sa ka katugunan sa katugunan ng aking panalangin. Believe Amen. in your answered prayer right now. Amen. Amen. Kung tanungin ka ng Diyos sa bagay ito, ano ba ang gusto mo na gawin ko sa iyo? Hello? Ako, wisdom from the Lord. Glory to Jesus. Gagawin ng Diyos. Kasi hindi siya ng heart natin. Everyday mo bago ko upo, sabi nga, bago ilapat ang mga paa mula sa pagkakahiga, manalangin ka na. Sabi mo ng desire ng heart mo. Kasama sa desire ng heart ko, Lord, thank you for giving me the wisdom. Kasi iba't ibang taong kakausapin mo. Kasi iba't ibang taong makakasalamuhan mo. Bibigyan ka na rin ng mga situation na magdidesisyon ka. And ask God for wisdom. Amen. Naniniwala ako because we are spirit-led. Amen? We are spirit-led. Dadahil tayo ng Lord sa damang didesisyonan natin. Amen. Hindi naman madamot ang Diyos eh. Kung anong laman ng ating puso. Pag ito yung tamang motibo, at para sa kaluluwalhati ng Diyos, God will grant our request. Amen. With all our faith, di ba sabi ng mga Panginoon, ng bulag, Lord, that I might see. Sabi ng 42, Jesus said to him, receive your sight. Agad-agad. Receive your sight. Inaanihan ng Panginoong Yesus ang pananampalataya mo. Kaya dapat alam mo, natutugunin ka sa panalangin mo. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, receive your sight immediately. He received his sight. Ano nangyari nung makatanggap siya ng paningin, nalumbalik yung tingin niya? He received his sight and followed Jesus praising God. When all the people saw it, they also praised God. Hallelujah! Ang pangatlong bagay, mga minamahal kong kapatid, dapat sa lahat ng nangyari, ang Diyos ang napadaraan. Pangalanan. Sa panalangin mong tinugon, sabi doon, dapat alam mo kung sinong pinanalanginan mo. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos noon, sabi ng Hebrews chapter 13, hindi siya nagbabago noon, ngayon at pakailanman. Siya noon ang gumawa ng himala, gagawa pa rin siya ng himala. Siya ang nagpala noon, magpapala pa rin siya at hindi siya mapapagod na pagpalain ka. Amen. Hindi siya mapapagod na katagpuin tayo. Bakit? Siya yung Diyos na pinili natin. Sabihin natin, pinili. Pinili. Siya yung Diyos na pinili natin paglingkuran at ibigay ang ating buhay. Amen. Kapag tayo malapit sa Kanya, hindi niya tayo papaya. Sabi ng Biblia, amen. Those who come to God, sabi doon, kailanman hindi niya ipapaya. Kailan ka pinahiya ng Diyos? Amen. Nagtiwala tayo sa Diyos, hindi tayo pinahiya. Pangalawa, maniwala ka sa katugunan ng panalangin mo. At ang pangatlo, sa natanggap mong pagpapala, sa natanggap mong kagalingan, sa answered prayer mo, dapat ang Diyos ang Amen. Amen. Kasi sabi doon, nang matanggap niya, sabi ng verse 42, Jesus said to him, receive your sight and as your faith healed you. Kasi yung pananampalataya niya eh. Nakatanggap talaga siya ng himala. Sabi ng verse 43, immediately he received his sight. Anong ginawa niya? He followed Jesus and praising God. Hindi ibig sabihin, sumusunod siya kay Jesus sa lahat ng pupuri. Habang meron siyang hilinga, nagpapatuloy siya, nagpupuri at naglilingkod sa Diyos. Amen. Yung mga nakatanggap ng himala, tapos nalimutan ng Diyos, parang nakakalungkot. Pero dapat tayo nakatanggap ng himala, ay nakatanggap ng pagpapala, dapat, ang sabi doon, maparangalan ang Diyos. At ang sabi doon, lahat na nakakita ng mga tao sa sitwasyon ng bulag na yon, alam nila, nagtetestify sila, tagal ng bulag yan eh. Pero dahil nakita ang himala ng Diyos, kahit sila, pinapupurihan din nila ang Diyos. Ang sabi doon, when all the people saw it, they also praised God. Nakita nila ang himala ng Diyos, maging sila ay nagpuri sa Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, tayo mananampalataya, kapag nakita tayo ng maraming tao, halos hindi nakakakilala sa Diyos, nakita yung pananampalataya natin,
nakita yung ating totoong pananampalataya, totoong pamumuhay. Ano po, yung nagiging example tayo ng mga Kristiyano. Yung ating testimony, po ay nakikita nila. Yung buhay natin, yung paglakad natin, nababasa nila na tunay nga ito yung lingkod ng Diyos kahit sila magpapasalamat at magpupuri sa Diyos. Amen. Wala ka pang ginagawa, nagpupuri na, ay how much more na sila ay ipong pinagpala. Mas lalo sila magpapasalamat dahil ginagamit tayo ng Panginoon sa kanilang mga buhay. They will praise the Lord God Almighty. Sa ating pong buhay na po, huwag natin kakaligtaan sa bawat oras ng ating buhay, be thankful. Hindi lamang dahil tinugon ang ating mga panalangin, but lagi tayo magpasalamat sa mga ginagawa at gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Marami pa siyang gagawin. Yes, dadaan tayo sa maraming pagsubok, pero sa bawat pagsubok, kasama natin ang Diyos. At patunayan natin ang ating pananampalataya, ang Diyos ay kakatagpo sa ating pong mga panalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Hayaan po natin ang Lord lagi ang maparangalan. Ang Lord lagi ang mapasalamatan natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Mailipat natin, may pamana natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, kung sino talaga yung Diyos na ating piniling paglingkuran. Sa maga po ito, bago po tayo magtapos, ano po yung ating panalangin? Epektibong panalangin na ngayon, nais mo na tugunin ng Diyos. Pwede mo lahat tayo tumayo sa mga